Balikan ko lang yung sinasabi nyo pong Data Center 3 na wala pala sa COMELEC Resolution 10098 or yung operation procedure. Kumbaga, ang nasa operation procedure pala, once na binoto na, pinindot na yung start transmission, sabay-sabay sila dapat doon sa COMELEC na server, pati yung sa, nabanggit nyo po, yung sa mga Citizen Arms, mga PPCRV, NAMFREL, pati sa media, dapat sabay-sabay para may transparency na may kumpara mo yung resulta na natanggap nitong bawat isa na ito. So ang nangyari pala, dumaan pa pala muna sa Data Server 3 bago siya binigay doon sa PPCRV, NAMFREL, media at iba pa. Wala talaga doon sa batas at rules yung Data Center 3 kasi nga illegal. Kasi nga against siya sa principle ng transparency. Ang transparency po, ibig sabihin, dapat lahat tayo sabay-sabay, independently makakuha ng impormasyon. Para kapag nagsinungaling ang isa sa atin, yung dalawa, mahuhuli ako. Kaso nga lang, kung binilungan mo ako ng una, pero kinokontrol ko rin yung impormasyon na daraan sa inyo, malamang lolokohin ko na rin yung impormasyon na darating sa inyo. Kaya kapag gusto kong lokohin ang impormasyon na dumating sa akin, kaya kong gawin yon dahil in-intercept ko sa gitna yung dumaan na impormasyon papunta sa mga transparent parties. Mayroon ding napansin yung mga citizens armed group itong delay, pagka-delay din ng nasa 2 oras. So ito yung nakikita nyo na may minaniobra pa muna doon sa Data Center 3 bago na naibigay kasi 2 oras daw eh. Parang hindi daw ganito sa mga nakalipas. Kasi nga, sabay-sabay, kung na-transmit na ito mula mismo doon sa ACM, sabay-sabay na dapat silang nakakatanggap. Pero sinasabi dito sa report ng NAMFREL, 2 oras ang delay. Dapat wala talagang delay, Admar. Kasi nga, pagkapindot mo sa automated counting machine, may signal sa cellular data or may signal sa Starlink, alam mo naman sobrang bilis niyan, dapat diretso ka agad sa COMELEC servers, in split second, darating ka agad sa COMELEC servers at sa transparency servers. Sa aming bayan nga, nag-participate ako sa Board of Canvassers. Mag-manual upload kami doon kasi 2 makina ay offline nung gabing iyon. So kailangan namin kunin yung USB para dalhin doon sa proceedings namin at i-upload namin mismo. Nakita ko yung pag-upload. Alam niyo po ba kung gaano kalaki lang pala yung file na i-upload sa mga server? 76 kilobytes. Napakaliit. Itanong po ninyo, gaano kabilis ang average mobile data sa Pilipinas? 35 megabytes per second. So gaano kabilis dapat yung transmission? Less than 1 second. Pero gaano katagal nag-transmit yung manual transmission na yon? Umabot ng minuto. Gaano katagal nag-transmit yung mga papunta sa mga transparency server? Umabot ng ilang oras. Attorney Harold Respicio, meron bang maling nangyari? Posibleng merong may maling nangyari. Bakit? Dahil hindi yan problema ng laptop. Hindi yan problema ng automated counting machine, hindi yan problema ng cable, hindi yan problema ng mga processing ng mga servers, hindi yan problema ng storage capacity ng mga servers dahil ang mga ginagamit nating teknolohiya ngayon pang 2025 na, hindi pang 1980s, hindi pang 1990s. Kayang-kaya nila ang 76 kilobyte na traffic at storage. Ang tanging explanation lang yan ay merong ginagawang active manipulation sa gitna bago mag-landing doon sa kanilang destinasyon. And nasagot ba, meron ka bang nakuhang paliwanag mula sa COMELEC bakit nagkaroon ng delay? Kasi parang the more sila nagpapaliwanag, the more na hindi nagiging transparent ang wala pa akong nakuhang paliwanag. Puro palusot po ang aking naririnig. Ang sabi ni Chairman George Garcia, hindi niya nga ata alam na umaamin na siya ng kalokohan. Ang sabi niya, totoo po, nagtatransfer po ang mga automated counting machine diretso sa COMELEC server at transparency server. Pero po, merong batch processing yan. Every 15 minutes at dadalhin niya yung mga prior returns or prior results ng mga ibang makina. Naisip ko tuloy, Sir, hindi naman nagko-coordinate ang mga automated counting machine sa isa't isa para madali nila yung result ng mga ibang automated counting machine. At kapag pinindot mo naman yung automated counting machine para mag-transmit, hindi naman siya mag-iintay ng 15 minutes. Kaya ang tanging explanation lang yan, at inamin na rin nila na may Data Center 3 sa gitna. Chairman George Garcia, ikaw na rin ang umamin ng kailigalan na iyong ginawa. Meron ka bang pagkakaalam doon sa unang sistema na ginamit natin? Kasi gumamit tayo ng Smartmatic. Meron ka bang nakitang kaibahan?
Hindi ako nag-observe nung nakarang eleksyon. Mhm. So dito sa sinasabi nilang parang dumaan mo na sa isang lugar bago siya sinubmit doon. Ang isa pa dito sa mga tanong ng iba't ibang mga grupo is doon nag-consolidate. Kinonsolidate muna doon sa area na 'yon. So ano pang magiging silbi nung mga itong mga NAMFREL, ibang yung media, tapos mayroon pa silang sinasabi dong sa paglilinis, no, na mas lalong kasi ang kinwestiyon nila biglang sumipa yung numero, di ba? Nag-20, halimbawa si Senador Bongo nag-26, biglang nabawasan ng 5 million, nakabase lang din naman sila yung mga program nila doon sa mga binabato sa kanila na napag-alaman na galing pala sa data server 3. Kahit yun ba, questionable rin? Bawal maglinis, Admar. Ipinagmamayabang ni Chairman George Garcia noon, Attorney Harold Respicio, secured yung connection na yan. Kasi private network yan. Encrypted yung traffic mula sa automated counting machines papunta daw sa mga server. Sir, meron ka namang linagay na intermediary server sa gitna. Mas masahol pa yan sa hacking dahil ikaw mismo ang nagmamanipulate ng data mula source hanggang server. Kasi kapag ikaw ay nag-audit ng transmission aspect ng isang computer system, kailangan mong ma-ensure yung integrity ng data na nagtatravel mula sa source hanggang destination. Kaya ang best practice nga, private network dapat at encrypted dapat yung data habang nagtatravel. So wala dapat interruption and manipulation habang nagtatravel siya sa network. Ano ang source? Ang source ay yung automated counting machine. Ang destination ay yung mga servers. Meron bang interruption dito? Meron. Active interruption ng COMELEC mismo. Inamin nila, maling-mali po iyan. Pwede bang hilingin nyo na tingnan kung ano yung nasa loob ng data server 3? Yung mga pumasok, matitrace pa ba yan sa tingin nyo po? Sila po ang may hawak ng source code ng Data Center 3. Sila ang may hawak ng database ng Data Center 3. Kung naglalag sila ng traffic ng Data Center 3, sila rin ang may hawak nun. Pero kung gusto nilang burahin lahat yon, buburahin nila lahat yon. Balikan ko lang yung overvotes. Kasi kapansin-pansin, noong 2019, meron lang naitala na mahigit 1.1 million voters ang nag-overvote. Tapos noong from 2010 to 2022 election, ang average lang na overvote ay nasa 1.5 to 2.5%. Pero ngayong taon, umabot sa mahigit 17 milyon ang nag-overvote, umaabot siya sa 29.89%. Napakalayo kung ihambing sa 1.5 to 2.5% na nangyari sa nakalipas natin na halalan ng turning. Admar, yung observation na yan ay valid. As a matter of fact, kahit na anong observation ngayon na magsasuggest ng fraud ay valid. Once you establish na walang integrity yung software or walang integrity yung transmission. Kaya nga ngayon, kahit anong istorya ng kahit na sinong tao about sa kanilang observation, mali, statistically, yung ratio ng mga votes. Posible ba na consistently 40% lang ang vote mo sa kada bayan at any stage ng canvassing? Yung overvoting, lahat po yan ay valid observation. At ngayon ay binabato natin lahat sa COMELEC. At sila ngayon ang may burden para ipaliwanag iyon. At sana magbigay sila ng maliwanag na paliwanag at logical na paliwanag para ma-overturn yung mga suspicions ngayon. So far, wala silang maayos na paliwanag. Kaya the presumption remains na COMELEC nandaya ka sa eleksyon. May sinabi sila nung una, nung naitanong dito sa mga issue nga ng overvotes, no? Dahil marami sa ating mga kababayan nagsasabi, meron akong listahan, paano ako nag-overvote na stick talaga ako doon? Meron pa nga isang sikat na vlogger na talagang meron talaga siyang listahan din at imposible daw na magka-overvote siya. Pero ang sasabihin lang ng COMELEC, baka nakalimutan mo na sumobra ka. O yun nga, parang ginagaslight pa tayo, hindi po ba? COMELEC naman sir, wag naman ganon. Kung merong valid observation ng tao, pakinggan po ninyo, wag niyo siyang i-gaslight at ipaliwanag ninyo kung bakit nangyari iyon sa pamamagitan ng competent explanation pagdating sa technical aspects ng ating computer system. Meron pang isa. Ang lumabas sa voter receipt, hindi rin yun yung kanilang nag-reflect ng tama. Marami din ganitong mga reports at isa dito si Attorney Raul Lambino na binoto niya yung sarili niya, hindi niya nakita doon sa resibo. Marami ding ganito. Pero parang walang pang matibay na paliwanag kasi nga
Kung meron kang gustong question, maghain ka na lang ng protesta. Yun Alam ang niyo ganun. po, alam mo, Admar, consistent ang COMELEC. Consistent na walang paliwanag at consistent yung kanilang incompetence. Sabi nga nila, kapag ito ay totoong computer system na maayos, dapat nga walang variance between ng binoto mo, sa resibo mo, at dun sa nakita mo. As a matter of fact, wala nga dapat variance between doon sa election return na na-print at napunta sa mga servers. As a matter of fact, hindi ka dapat nag-e-edit or hindi ka dapat nagre-revise ng numbers. Hindi dapat pabago-bago yung numbers every now and then on different times of the day. Kasi nga po, computer na ang gumagawa niyan, hindi yan nagkakamali. Para mong sinasabi na yung calculator mo ay nagkakamali. Saka lang yan magkakamali kapag merong taong nanloloko sa gitna. Doon sa version naman na 3.4 ang na-audit at 3.5 yung ginamit nila, ang paliwanag nila nung na-audit naging 3.5. Parang same lang daw yung 3.4 at 3.5. Kung same yun, Chairman George Garcia, sana nilagay mo dun sa source code review report ay 3.5. At yung hash code na nilagay mo doon ay yung 0438. Bakit hindi yun ang nilagay mo? Bakit hindi mo tanungin yung mga foreigner na nag-audit at nag-draft at nagpumirma dyan sa source code review report na yan? Sila ang pagsalitain mo kung ano talaga yung nakita nila at na-audit nila na software. Bakit ikaw ang nagpapaliwanag? Doon din sa internet voting naman, sa mga overseas Filipinos sa attorney, mas prone ba yun sa dayaan din? And maliban dito, meron pang isang inirereklamo yung ating mga kababayan eh. Kasi once na naboto sila, kasi parang walang resibo silang matatanggap eh. Kundi parang meron na silang i-click yata yung scan area, tapos may lalabas na mga napakaraming script na ang paliwanag ng COMELEC ay machine readable na mga script. Ang tanong naman doon, bakit kailangan nila maglagay ng gano'n na hindi naman nababasa o hindi naman naiintindihan ng mga OFW? Needed ba talaga ng gano'n? Ano na apunan mo naman dito sa internet voting? First time itong ginawa. Exactly, Admar. Walang paliwanag ang COMELEC. Kapag gumagawa ka ng isang computer system na ginagawa mo especially through the internet, dapat complete yung documentation mo na yan para ma-predict ng mga user yung experience na magagawa nila para yung trust ay ma-establish mo doon sa usage. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Opaque. Totally opaque. Kapag may question ang tao, hindi nila ipinapaliwanag ng mabuti. Kapag may nakita silang obserbasyon, puro palusot ang sinasabi. COMELEC Chairman George Garcia, dapat ang ginawa mo before mo in-implement yung online voting ay dapat complete yung documentation. Complete yung documentation about sa principles. Complete yung steps. Complete yung expectation ng bawat user pagdating sa makina para kapag merong mag-depart na process, merong basis ang isang user na magprotesta or mag-object sa maling nangyari para may basis tayo para sabihin na mali ka, COMELEC. Pero since hindi mo nilabas yung documentation na yon in the first place, COMELEC, ikaw ang mali. Sa lahat ng reklamo ng mga online voters natin ngayon, wala tayong ibang dapat sisihin kundi ang COMELEC dahil ang COMELEC ang may responsibilidad na magpatakbo ng isang maayos na eleksyon, isang eleksyon na may integridad. At para magkaroon ng integridad ang isang eleksyon, dapat i-establish mo ang confidence ng tao. At ang paraan para mag-establish ng confidence ay ang isang maayos na technical documentation.